Sa buong kasaysayan, laging ninanais ng Diyos ang pakikipag-isa at pakikisama sa mga tao. Ngunit dahil sa likas na katangian ng tao, may posibilidad na patuloy na tumakbo at gumawa ng mga dahilan. Ito ay maaaring dahil sa isang larawan na iyong naisip na maaaring hindi ganap na sumang-ayon o nakaayon sa mga utos ng Diyos. Karagdagan pa, minsan hindi ito tungkol sa isang tumataka sa tawag ng Diyos. Sa halip, ito ay isang tanong kung sigurado ka bang tinatawag ng Diyos ang iyong pansin sa isang bagay, at paano mo mapapatunayan kung ito ay Diyos, o ito ba ay isang random na pag-isip? Huwag nang mag-alala. Sasagutin ng video na ito ang iyong mga katanungan. Bago tayo magpatuloy, kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, at i-click ang buton ng notification para makatanggap ng higit pang mga nakaka-inspire na video. Mga minamahal, sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo, gaano man kababa ang kasinungalingan ng dyablo sa iyo na wala ka sa layunin ng Diyos. Mayroong matatag na pagtatalo para sa kaluluwa ng tao sa kaharian ng mga espiritu. Ang dyablo ay laging nagnanais na ibalik ka sa kadiliman, kahit ngayon na ikaw ay nasa kaharian ng liwanag. Gayunpaman, pare-parehong tinatawag ng Diyos ang iyong pansin, marahil para ihatid ang iyong utos sa iyo. Unawain na sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, may matinding pagnanais para sa isang kagilagilalas na kumpirmasyon, upang ipakita na sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong pansin, tulad ni Moises, at ang senaryo ng nasusunog na palumpong, o noong binisita ng anghel si Maria at sinabi sa kanya na siya ay maglilihi at manganganak kay Jesus, ang tagapagligtas ng mundo. Bagamat ang mga palatandaang ito ay wasto at totoo, ang pagsisikap ng Diyos na kunin ang iyong atensyon ay hindi kailangang maging dramatiko sa lahat ng oras. Makikita rin ito sa pinakasimpleng pag-uusap, mga simbolo, mga siko, isang pakiramdam ng kapayapaan, pagkabalisa, pagtatalaga, paghihiwalay, at marami pa, lalo na kapag ito ay pare-pareho at madalas. Kaya, kung iniisip mo pa rin kung sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon sa pamamagitan ng ilang mga palatandaan, samahan mo ako habang inilalahad ko ang 1-0 palatandaan na nagpapatunay na sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon. Ang pag-alam sa mga palatandaang ito ay makakatulong na patalasin ang iyong espiritual na sensitivity habang pinapabilis ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. Habang natuklasan mo ang mga palatandaang ito, mangyaring huwag pansinin ang mga ito. Ano ang mga palatandaang ito? Numero 1, ang salita ng Diyos ay nagkumbinsi sa iyong puso tungkol sa kanyang tawag. Ang isa sa pinakamabisang palatandaan upang ipakita na nais ng Diyos na makuha ang iyong atensyon ay sa pamamagitan ng kanyang salita, na siyang ating kumpas sa paglalakbay ng buhay. Ito ang pinakatunay na channel kung saan nakikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. Maririnig mo ang iyong sarili, ang kalaban ay maaaring magbalakayo na parang anghel habang nakikipag-usat sa iyo, ngunit walang sinuman ang makatatakip sa salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ito ay nasubok at sinubukan ng 7 beses sa apoy at natagpo ang totoo. Itinatampok ng kasulatan kung paano pinarangalan ng Diyos ang kanyang salita nang higit pa kaysa sa kanyang pangalan. Ito ay isang pointer kung gaano kahalaga at kalakas ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at maaaring dalhin ang iyong katotohanan sa ilang bagay na hindi mo napapansin. Ayon sa Hebreo 4:12-13, sinasabi ng Biblia, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at masigla, matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ito ay tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at utak. Ito ang humahatol sa mga pag-iisip at sa loobin ng puso. Walang anuman sa lahat ng nilikha na nalilihim sa paningin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may paraan ng paghatol sa iyo at pagpapaluhod sa iyo. Maaaring ito ay isang talata lamang sa banal na kasulatan o isang kwento sa Biblia na patuloy na umaalingaw sa iyong pandinig at malalim na hinahatulan ka, na sa palagay mo ay labis kang nakadikit sa talatang iyon ng kasulatan o sa personalidad na iyon sa kasulatan. Ito ay isang palatandaan na nais ng Diyos na kunin ang iyong atensyon, dahil ang kanyang mga salita ay isa sa mga pangunahing paraan na nilalayon niyang makuha ang iyong atensyon sa bawat bagay.
Sa panahon ng pamamalagi ni Jesus sa lupa, ang salita ay isa sa mga palatandaan na patuloy na naghanda sa kanya para sa kanyang atas dito sa lupa. Maraming propesya si Isaias at ilang iba pang propeta tungkol sa pagsilang ni Jesus at sa sukat ng kanyang ministeryo, kung paano siya magiging kordero sa katayan at isang tupa para sa manggugupit nito. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi isinulat sa isang vacuum. Ito ay isinulat para sa iyo. At kapag ang isang salita sa kasulatan ay patuloy na dumarating sa iyo, ito ay isang magandang panahon upang bumalik sa kasulatan, pag-aralan ang lahat ng bagay sa paligid ng partikular na salita, manalangin tungkol dito, at maging bukas dito, dahil ito ay isang senyales na nais ng Diyos na makuha ang iyong atensyon. Kaya, oras na para seryosohin ang mga salita ng Diyos. Maging mag-aaral ng salita at gawin itong isang pamumuhay na bigyang pansin ang sinasabi nito, upang ang iyong puso at isipan ay maging sensitibo sa tawag ng Diyos. Bilang dalawa, sa pamamagitan ng mga individual na ipinadala ng Diyos. Ang isa pang nakakaintriga na paraan na gustong makuha ng Diyos ang iyong atensyon ay sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Ang Diyos ay may mga tao sa lahat ng dako sa lupa, at kahit na tila napakaraming kadiliman, mayroon pa rin siyang mga anak na lalaki, babae, at tagapaglingkod na magagamit niya upang makamit ang kanyang layunin. Kaya, kapag palagi kang nakakarinig ng salita mula sa mga kaibigan, miyembro ng pamilya, mga lingkod ng Diyos, o isang random na tao, lalo na kapag naaayon sa salita ng Diyos, ito ay isang senyales na nais ng Diyos na makuha ang iyong atensyon. Maaaring gumamit ang Diyos ng mga tao para bigyan ka ng mga mungkahi at payo na magpapabago sa takbo ng iyong buhay. Ang ilan sa kanila ay maaaring magsilbi bilang mga saksi sa mga lugar kung saan nauna nang hinihikayat ng Diyos ang iyong puso, gayon din ang mga paniniwala at pananaw na minsan mong naranasan at isinasantabi. Ito ay maaaring mangyari sa pinakarandom na mga lugar at pag-uusap. Ito ay paraan lamang ng Diyos upang makuha ang iyong atensyon at pagbid para sa iyo na dumating. Ang kwento ni David at Propeta Nathan sa Biblia ay nagbibigay ng isang perpektong larawan. Si David ay nakagawa ng isang pagkakasala at hindi na makarinig mula sa Diyos. Habang ang ibang mga hari ay nakipagdigma, si David ay nanatili, at sa proseso, nakita niya si Bathsheba mula sa kanyang silid, ang asawa ng kanyang lingkod, at nakiapid sa kanya. Di nagtagal, siya ay nabuntis, at sa halip na pagsisihan ang kanyang kasalanan, sinubukan niya itong pagtakpan. Kaya, iniutos niya ang pagpatay sa kanyang asawa, na nasa larangan ng digmaan. Ang gawaing ito ay hindi nakalulugod sa Diyos, at nagpadala ang Diyos ng isang propeta sa kanya, upang kunin ang atensyon ni David. Inihayag ng Panginoon ang mga kalupitan ni David kay Propeta Nathan at binigyan si Nathan ng mga tagubilin kung paano ihahatid ang kanyang mensahe kay David. Matapos marinig ni David ang kwento at hindi niya napapansin na ang kwentong isinasalaysay ay tungkol sa kanya, siya ay nagalit at binibigkas ang hatol ng kamatayan sa lalaki sa kwento, hanggang sa nalaman niyang siya ang lalaki sa kwento. Pinunit ni David ang kanyang damit, nalungkot, nag-ayuno, at hinanap ang mukha ng Panginoon. Kaya, maaaring subukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Dahil sa kahinaan ng tao at sa pagkahilig na umasa sa ating limang pandama, kung minsan ay inilalagay ng Diyos ang kanyang mga salita sa bibig ng isang tao upang makuha ang iyong atensyon at i-redirect ang iyong pagtuon sa kanya. Ang mga taong ito ay hindi nagsasalita para sa kanilang sarili, lumalapit sila sa iyo na may tuwirang salita ng Panginoon, at kailangan namin ang espiritu ng pagkilala upang makilala kung kailan ipinadala ng Diyos ang mga tao sa iyong buhay. Bilang 3, paghihiwalay sa ilang partikular na relasyon at koneksyon sa iba. Mahalaga ang relasyon sa buhay. Hindi tayo mga isolated beings kundi mga social beings. Sa hangarin na bumuo ng mga relasyon, kung minsan ay napupunta tayo sa mga maling relasyon na hindi naaayon sa layunin ng Diyos para sa ating buhay. Naiintindihan ng Diyos ang mga oras at panahon, at habang lumalaki ka sa Kanya, isa sa mga bagay na ginagawa niya para makuha ang iyong atensyon ay ang paghiwalayin ka sa ilang mga relasyon.
Ito ay maaaring magdulot ng maraming takot, kalungkutan, at paghihiwalay. Gayunpaman, ito ay sa hangarin na kilalanin ang Diyos at dalhin ka sa isang bagong yugto. Sinabi ni Propeta Isaias, sa Isaias 6:1, "Nang taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon, na mataas at mataas, na nakaupo sa isang trono, at napuno ang templo ng kanyang balabal." Si Haring Uzias ay hindi isang masamang hari. Siya ang tanging hari na nakilala ni Isaiah. Ang kanyang paghahari ay nangangahulugan ng kapayapaan at kaunlaran para sa mga tao. Gayunpaman, si Propeta Isaiah ay mayroon na itong pagtitiwala sa pamumuno ni Uzziah, at hanggang sa mamatay si Uzziah, hindi nakita ni Isaias ang Panginoon. Binigyang diin ng Diyos na, anuman ang hari na naglilingkod sa Juda, siya ang tunay na hari ng lahat. Sa iba't ibang pagkakataon, mayroon kang isang tiyak na Uzziah na kailangang mamatay o kailangan mong paghiwalayin upang makita mo ang Panginoon at makuha niya ang iyong pansin. Ito ay dahil ang inaalok ng Panginoon ay higit pa sa kayang ibigay ni Uzziah. Gayunpaman, sa iyong mahinang kalagayan, mas gugustuhin mo ang mga regalo, pagkakataon, at mga pribilehiyo ni Uzziah kaysa sa inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang iyong Uzziah ay maaaring hindi isang tao. Maaaring ito ay isang trabaho, isang posisyon, isang titulo, isang ugali, isang antas ng kadalubhasaan at karanasan na iyong nakasalalay. At para makuha ng Diyos ang iyong atensyon, kailangang magkaroon ng paghihiwalay, sa ngayon man o magpakailanman. Kaya, kapag napansin natin na gusto ng Diyos na alisin natin ang isang relasyon, isang gusot, isang posisyon, o isang ugali, gusto niyang makuha ang iyong atensyon. At higit sa kung ano ang mayaalok ng mga bagay o taong iyon, gusto niyang maging Diyos mo. Ayaw niya na may anumang relasyon ang pumalit sa kanyang lugar sa iyong buhay. Gusto niyang manatiling numero uno mo at wala ng iba. Sa kabaligtaran, maaari ring dalhin ng Diyos ang ilang mga tao sa iyong buhay upang makuha ang iyong atensyon sa landas ng tadhana. Kapag pinagmamasdan natin ang mga alagad ni Jesus, nakikita natin ang mga taong kilala sa ilang bagay sa kanilang larangan. Si Pedro ay kilalang kilala sa mga mangingisda noong panahon niya, ngunit kinailangan siyang ganap na paghiwalay ng Diyos mula sa relasyong iyon at iugnay siya sa isa pang kaugnayan kay Jesus. Kailangan ng Diyos ang kanyang atensyon upang maging pinuno ng unang simbahan pagkatapos ng ministeryo ni Jesus sa lupa. At hindi mangyayari iyon kung nakakonekta pa siya sa mga kasamahan niya sa tabi ng ilog. Kaya, ikinabit siya ng Diyos kay Jesus na nagsanay sa kanya tulad ng isang apostol upang madala niya ang mantle at mamuno sa unang simbahan. Kaya, sino ang sinusubukan ng Diyos na ilayo ka? Alam mong hindi kumikita ang relasyon pero nagpupumilit ka pa ring ipagpatuloy ito. Sino ka kumbinsido na tinutulak ka ng Diyos na sumama sa kanilang karwahe, ngunit patuloy kang umatras? Ang mga ito ay maaaring magmukhang mga ordinaryong relasyon, ngunit higit sa natural na pagsasamahan, maaaring gamitin ng Diyos ang kaugnayang ito upang tawagin ang iyong pansin sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Bilang 4, kapag nahaharap ka sa ilang mga hadlang at hamon. Ang kaginhawahan at kasiyahan ay maaaring hadlangan ang pagsisikap ng Diyos na makuha ang iyong atensyon. Ang karunungan ng tao ay medyo limitado, kaya madali kang madulas sa ginhawa at maging pamilyar sa kabutihan ng Diyos, ngunit nakalimutan mo ang tagapagbigay. Kaya, minsan ginagamit ng Diyos ang mga hadlang, hamon, at unos sa buhay para makuha ang iyong atensyon. Hindi ito sa anumang paraan ay nangangahulugan na ang Diyos ay masama o hindi nag-isip, sa halip, ang kanyang awa ay inaabot upang iligtas ka sa gitna ng ingay. Matapos mag-utos si David ng isang pambansang census, laban sa tagubili ng Diyos, ang propetang si Gad ay dumating upang iharap sa kanya ang 3 pagpipilian mula sa Diyos. Sumagot si David na gusto niyang mahulog sa mga kamay ng Diyos, kaysa sa kanyang mga kaaway, dahil dakila ang mga awa ng Diyos. Ang iniisip ng Diyos sa atin ay tungkol sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan tayo ng kinabukasan, at kapag ang mga unos ng buhay, tulad ng pagbagsak ng pananalapi o kahirapan, ay inilagay upang makuha ang iyong atensyon, ito ay awa ng Diyos.
Kaya, sa halip na magreklamo o magbulong-bulungan, dapat mong ipagpasalamat ito, dahil kung ang dyablo ang humarap sa iyo sa halip, ito ay mapahamak sa iyo, at mawawala ang iyong kaluluwa sa proseso na hindi nais ng Diyos. Ang kwento ni Jonas ay nagpapaalala sa atin ng awa ng Diyos at kung gaano sinasadya ang Diyos. Nadama ni Jonas na siya ay perpekto dahil ipinadala siya ng Diyos sa isang paglalakbay sa Nineve. Hindi niya alam na ang mensahe ay unang ipinadala sa kanya bago ang mga tao ng Nineve dahil may mga nakatagong bagay na hindi tapat na matatagpuan sa kanya. Ngunit ang Diyos, sa kanyang awa, ay nakatagpo sa kanya ng mga hamong ito upang ilantad ang mga patong ng nakatagong kasamaan sa loob niya na hindi niya napapansin. Ang rumaragasang bagyo sa dagat, ang mga isda na lumalamon kay Jonas, at ang kanyang karanasan sa lung ay lahat ng sinusubukan ng Diyos na makuha ang atensyon ni Jonas. Hindi nilayo ng Diyos na patayin siya. Mga diskarte lang ang mga ito para ilayo ang atensyon niya sa maling landas patungo sa tamang daan. Si Paul ay isa pang halimbawa ng isang tao na nakuha ng Diyos ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng mga hamon at balakid. Matapos tumama sa kanya ang liwanag mula sa langit, nabulag siya sa loob ng 3 araw, at ang paglilingkod niya sa Diyos ay mula sa isang hamon patungo sa isa pa. Paano si Moses? Isipin na nagtatrabaho sa bush, at pagkatapos ay ang isa sa mga puno ay biglang nasunog. Iyon ay sapat na nakakatakot, at sigurado akong maghahanap na siya ng paraan para mapatay ang apoy nang mapansin niyang hindi karaniwan ang apoy. Ito ay sinusubukan ng Diyos na kunin ang kanyang atensyon upang maipadala niya siya sa susunod na gawain. Kaya, ang pagkakaroon ng mga hamon kung minsan ay sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon, at may isang bagay na maganda na nais niyang gawin sa iyong buhay, tulad ng ginawa niya kay Paul. Numero 5, kapag nawala ang iyong kapayapaan. Ang panloob na kapayapaan na maaaring hindi maipaliwanag ay isang tampok na gumagabay sa paglalakad ng mga anak ng Diyos. Ang kapayapaang ito ay kasama ng iyong proseso ng paggawa ng desisyon, ang iyong mga relasyon, at ang iyong mga paniniwala. Ang kapayapaan ay isang estado ng katahimikan, at katahimikan na namamahala sa iyong puso, na makikita sa iyong pag-ugali at mga aktibidad. Kapag mayroon kang kapayapaan na namamahala sa iyong puso sa isang bagay, ito ay nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Gayunpaman, kapag nawala ang iyong kapayapaan, ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng Diyos, at isang palatandaan na sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon. Nais niyang ibalik ang kapayapaang iyon, ngunit kailangan niya ang iyong atensyon. Minsan, ang pagkawala ng kapayapaang ito ay kaakibat ng pagkabalisa, kalungkutan o sakit, kalungkutan, at pagkabalisa. Bagamat si Rahab ay isang patutot, nang ang mga espiya ay pumasok sa kanyang bahay, mayroon siyang kaalaman na maaaring magdulot sa kanya ng anumang haba upang matiyak ang kaligtasan ng mga espiya. Ang pakiramdam o pagkaalam na ito ay matatawag na kapayapaan. Nagpatotoo siya sa kadakilaan ng Diyos at inulit ang kanyang narinig tungkol sa Diyos na ito, na nagpatunaw sa kanyang puso sa takot at pagkasindak sa Diyos na ito. Gayon din, nawalan ng kapayapaan ang mga disipulo matapos makipag-usap sa kanila si Jesus ilang araw pagkatapos ng kanyang kamatayan na humantong sa kanyang muling pagkabuhay. Pinagtibay nila na ang kanilang mga puso ay nag-aalab sa loob nila habang si Jesus ay nakikipag-usap sa kanila at binuksan ang mga banal na kasulatan sa kanila. Ito ay isang halimbawa ng pakiramdam na kasama ng Diyos na gustong makuha ang iyong atensyon. Kapag nararanasan natin ang ganitong pakiramdam, hindi ito panahon para malungkot o tumakas sa Diyos. Sa halip, panahon na para lumapit sa Diyos para makuha ang mga detalye ng kanyang sinasabi, sa halip na kung ano ang hindi niya sinasabi. Mga minamahal, umupo sa kanyang salita, paniwalaan ito, ipanalangin ito, at humingi ng kalinawan kung saan tila may kalituhan. Numero 6, paulit-ulit na kakaibang panaginip at pangitain. Ang mga panaginip ay isa rin sa mga paraan na ginagamit ng Diyos upang makuha ang ating atensyon. Minsan ay inihahayag ng Diyos ang kanyang isip sa atin at nakukuha ang ating atensyon sa pamamagitan ng mga panaginip.
Binigyang kahulugan ng The Bible Study Magazine ang mga panaginip bilang mga pinagmumulan ng banal na kapahayagan na nagpapahiwatig kung ano ang dapat gawin ng isang tao, ihayag kung ano ang mangyayari, o nagpapaliwanag sa kasalukuyang mga pangyayari. Bagamat ang mga panaginip ay isa sa mga pinakamamanipulang paraan ng dyablo, kung ikaw ay sapat na sensitibo at handa kang isumite ang anumang pangarap na mayroon ka sa mga espiritual na otoridad na inilagay ng Diyos sa iyo, makakatulong ito sa pagbibigay ng tumpak na direksyon upang malaman kung ang Panginoon ang nagsisikap na kunin ang iyong pansin o hindi. Ang pagbubukod na ito, gayunpaman, ay hindi nagpapababa o nagpapawalang bisa sa lakas ng mga panaginip bilang isa sa mga paraan kung saan sinusubukan ng Diyos na makuha ang iyong atensyon. Isa sa mga paraan na ginamit ng Diyos para makuha ang atensyon ni Jacob ay sa pamamagitan ng panaginip. Genesis 28:12. Nanaginip siya kung saan nakita niya ang isang hagdanan na nakapatong sa lupa, na ang tuktok nito ay umaabot sa langit, at ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa dito. Siya ay namuhay bilang isang kahalili, dinadaya ang kanyang paraan upang makakuha ng anuman. Ang kanyang diskarte sa buhay ay baluktot, ngunit ang Diyos ay may pagpapala para sa kanya, at nakuha niya ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng isang panaginip. Ang pagtatagpo ni Jacob ay humantong sa altar na itinayo ni Jacob at pinangalan ng Bethel. Ang pangitain, ayon sa Backer's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, ay tinukoy bilang isang audiovisual na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng isang makalangit na nilalang at isang makalupang tatanggap. Bilang karagdagan, ang paunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang panaginip at isang pangitain ay kung ikaw ay gising o natutulog. Kapag ikaw ay gising, kung gayon ito ay isang pangitain, ngunit kapag ikaw ay natutulog, ito ay isang panaginip. Ang tawag ni Paul sa Macedonian ay sa pamamagitan ng isang pangitain. Siya ay nagkaroon ng isang pangitain ng isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya na pumunta at tulungan sila sa Macedonia, na kung saan siya ay nakahilig. Tulad ng panaginip ni Jacob at alam niyang sinusubukan ng Diyos na kunin ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagdating sa pamamagitan ng mga panaginip. Nakakita rin si Paul ng isang pangitain at naunawaan na tinatawag ng Diyos ang kanyang atensyon sa Macedonia. Ang iyong tugon kapag nakita mo ang mga tanda ng Diyos ay dapat din ganap na pagsuko. Numero 7, patuloy na paulit-ulit na mga elemento sa paligid mo. Isipin na may paulit-ulit na nagsasabi o nagpapakita sa iyo ng isang bagay, hindi mo ba ito papansinin kaagad? Kahit na ang mga tao ay maaaring pagod sa pag-uulit ng isang partikular na pagtutuwid o payo sa isang kaibigan, kasamahan, o asawa, ang Diyos ay hindi kailanman nauubos. Gumagamit siya ng paulit-ulit na mga larawan, mga salita, at mga kasulatan upang makuha ang iyong atensyon. Kapag patuloy kang nakakakita ng isang bagay, patuloy na nakarinig ng isang salita mula sa iba't ibang tao sa iba't ibang paraan, o nakakaranas ng hindi pangkaraniwang siko sa paningin ng isang tao, isang larawan, o isang boses, ito ay paraan ng Diyos upang makuha ang iyong atensyon. Ang paulit-ulit na modelong ito ay karaniwang ginagamit para sa kapakanan at para mas mapalapit ka at matulungan kang sumali sa mga tuldok. Hindi ito nagkataon at pagkakataon, karunungan ng Diyos na gawing mas malinaw sa iyo ang mga bagay. Sa aklat ng Genesis, nang naisin ng Diyos na ipasa ang isang mahalagang mensahe sa pinuno ng Ehipto noong panahong iyon, pinanaginipan niya siya ng parehong panaginip ng 2 beses. Ang dahilan ng panaginip na iyon ay upang tawagin ang kanyang pansin at ipakita sa kanya na may isang bagay dito na dapat mong makita, ngunit hindi mo nakikita. Gayon din, nang gusto ng Diyos na makuha ang atensyon ng batang si Samuel, tinawag niya itong 3 beses. Sinalubong ni Samuel si Eli pagkatapos ng unang 2 tawag hanggang sa sinabihan siya ni Eli na tumugon sa pagsasabing, "Magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod." Ang ganitong uri ng karanasan ay hindi malilimutan sa pagmamadali, at pinahahalagahan ito ni Samuel. Ang pag-uulit ay upang maakit ang kanyang atensyon, upang marinig ang tinig ng Diyos. Nang makipag-usap si Jesus kay Pedro, tinanong niya si Pedro ng parehong tanong ng 3 magkakasunod, "Pedro, mahal mo ba ako?"
Ito ay upang makuha ang atensyon ni Pedro at upang bigyang diin ang kahalagahan ng kanyang sinasabi. Kaya, kapag napansin mo ang pag-uulit ng isang salita o isang bagay sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, ito ay senyales na may gustong sabihin ang Diyos at kailangan niyang bigyan ka ng pansin. Numero 8, isang matigas na puso. Hindi ito sikat, ngunit maaaring makuha ng Diyos ang atensyon ng isang tao gamit ang isang matigas na puso. Ano ang ibig sabihin ng matigas na puso? Mateo 13:15 Sapagkat ang puso ng bayang ito ay naging matigas ang ulo. Halos hindi nila marinig gamit ang kanilang mga tainga. At ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, baka makakita sila ng kanilang mga mata. Marinig sa kanilang mga tainga. Maunawaan ng kanilang mga puso at bumaling. At pagagalingin ko sila. Ang isang taong may matigas na puso ay nahihirapang madama, maunawaan, makita, marinig, at alalahanin ang lahat ng sinasabi o ginagawa ng Diyos. Bagamat mahalaga ang pangunawa, paningin, at pandinig sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos, nagiging mapurol ang mga pandama na ito, na ginagawang imposible para sa Diyos na maabot ka. Sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, nakikita mo ang mga palatandaan, ngunit nalulula ka sa iyong natural na paningin, na hindi nagpapahintulot sa iyo na kilalanin ang mga ito. Ang Faraon ay palaging may mga tanda mula sa Diyos, upang hikayatin siyang palayain ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin at pagkabihag. Ngunit patuloy na pinatigas ng Diyos ang puso ng hari, dahil mayroon siyang agenda at layunin na sumasalungat sa pagpapalaya sa mga Israelita. Sinasabi ng Eksodo 8:32, ngunit sa pagkakataong ito ay pinatigas din ni Faraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang mga tao. Kaya't kapag palagi mong pinatigas ang iyong puso at nakikipagtalo sa sinasabi ng Diyos, ito ay tanda na sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon. Ngunit nagtayo ka ng pader, isang ideolohiya, sistema ng paniniwala, filosofiya, walang kabuluhang tradisyon, at sistema ng pagpapahalaga, upang hadlangan ang Diyos na maabot ka. Minsan intuitively kang magpasya na sipain laban sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Alam mo ito, ngunit nakakakuha ka ng isang pseudo na kasiyahan dito, na patuloy na nagpapatigas sa iyong puso. Gayunpaman, sinisikap ng Diyos na kunin ang iyong atensyon at umaasa na palayain mo ang iyong sarili upang magpainit sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Numero 9, nararamdaman mo ang patuloy na pagnanasa na manalangin. Bagamat ninanais ng Diyos na manalangin tayo ng walang tigil at patuloy na mamuhay sa kanyang paningin, kapag sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon, mayroong isang hindi pangkaraniwang pagnanasa na manalangin. Napapaligiran ang mas mataas na kamalayan sa presensya ng Diyos, upang manalangin, pag-aralan ang salita ng Diyos, at pagnilayan ang banal na kasulatan. Kapag laging may matinding pagnanasa na manalangin at hanapin ang mukha ng Diyos sa isang bagay, ito ay isang pointer na sinusubukan ng Diyos na makuha ang iyong atensyon. Manalangin ng walang tigil, na naka-highlight sa banal na kasulatan, ay may kapayapaan, tulad ng sa isang relasyon sa isang kaibigan bilang laban sa patuloy na pagnanasang manalangin. Ang pare-parehong paghihimok na ito na manalangin ay kasama ng isang bigat na puso na makita ang isang bagay na tapos na dahil sinusubukan ng Diyos na makuha ang iyong atensyon. Sinisikap niyang itakda ang iyong pagtuon sa isang bagay at ihanda ka sa pamamagitan ng panalangin para sa mga bagay na iyon. Sina Simeon at Ana ay mga halimbawa ng mga taong nakuha ng Diyos ang kanilang atensyon gamit ang pasanin ng panalangin. Si Simeon ay isang matuwid at debotong tao, naghihintay sa Diyos na aliwin ang Israel, at ang banal na espiritu ay nasa kanya. Sinabi sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesyas. Kaya't siya ay nananalangin sa templo para sa salita ng Diyos na matagpuan ang buong pagpapahayag at pagpapahayag. Ang pangangailangang ito na manalangin at makisama sa Diyos ang nagdala sa kanya sa realidad ng puso ng Diyos para sa henerasyong iyon. Si Ana ay isang propetisa, ang anak ni Phanuel, na nabalo pagkatapos ng 7 taong pag-aasawa at 84 taong gulang. Ngunit siya ay nanatili sa templo sa lahat ng kanyang mga araw,
nananalangin at nag-aayuno gabi at araw para sa pagdating ng Mesyas. Kaya kapag binibigyan ka ng Diyos ng isang hindi pangkaraniwang pagnanais na patuloy na manalangin para sa isang bagay, gusto niya ang iyong atensyon. Numero 10, Synchronic sa kalikasan. Panghuli, ang Diyos ang nagmamay-ari at may kapangyarihan sa lahat ng bagay, kaya walang masyadong maliit o malaki para makuha ng Diyos ang iyong atensyon. Magagawa ng Diyos ang dagdag na milya upang gamitin ang lahat ng bagay sa kanyang pagtatapon upang makuha ang iyong atensyon, kapwa may buhay at walang buhay. Maaari siyang gumamit ng mga kanta, simbolo, painting, larawan, podcast, kalikasan, at kahit na ang pinakamaliit na detalye na hindi mo inaasahan na makakakuha ng iyong pansin. Kaya't huwag iwagayway ito kapag napansin mo ang mga pare-parehong pagkakataon sa iyong buhay sa isang panahon. Sa halip, bigyang pansin sila. Minsan, hindi sila nagkataon lamang, ito ay sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon. Nang sinubukan ng Diyos na kunin ang atensyon ni Pablo, ginamit niya ang kalikasan, isang liwanag mula sa langit. Sinasabi ng mga Gawa 3, habang papalapit siya sa Damascus sa kanyang paglalakbay, biglang kumislap sa paligid niya ang isang liwanag mula sa langit. Nahulog siya sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsabi sa kanya, Saul, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ang kalikasan ay maaaring maging kasangkapan para sa Diyos na maakit ang iyong atensyon. Sa kaso ni Jonas, ito ay isang isda, at nang maglaon, isang halaman, ginamit ng Diyos ang kanyang atensyon, at ipinakita sa kanya ang kawalang katapatan at kasamaan ng kanyang puso. Sa kaso ng babaeng Samaria sa balon, ito ay isang pag-uusap. Sinimulan ng Diyos ang isang pakikipag-usap sa babae sa balon, at bago mo malaman kung ano ang nangyayari, nakuha ng Diyos ang kanyang atensyon, at siya ay naging isang ebanghelista. Sa kaso ni Manoah at ng kanyang asawa, ito ay isang anghel na nagpakita sa kanila at nagturo sa kanila sa paraan ng pamumuhay ng kanilang anak. Sa kaso ni Balaam, ito ay isang anghel na nagpakita sa asno, na pinangunahan ang asno na magsalita. At para kay Pedro, iyon ay ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Ginagamit ng Diyos ang lahat sa paligid para makuha ang iyong atensyon. Siya ay hindi napapagod sa kakatok at patuloy na umaasa na sa lalong madaling panahon ay ibibigay mo sa kanya ang atensyon na hinahanap niya dahil wala siyang mawawala habang nasa iyo ang lahat para makamit. Kaya't maging sensitibo at manood habang inilalahad ng Diyos ang iyong pansin sa kanyang susunod na tungkulin para sa iyong buhay. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong intensyonal sa akin at sa lahat ng may kinalaman sa akin. Ako ay nagpapasalamat sa kung gaano ka maalalahanin sa akin. Salamat sa iyong pagnanais na makasama at magkaroon ng pakikipag-isa sa akin. Sino ako para malay mo ako? Salamat sa pangunawa na dinadala mo sa aking atensyon. Salamat sa aking nasasakupan ng kamangmangan na iyong binabawasan at sa liwanag na iyong iginagawad sa aking landas. Panginoon, aminado ako na minsan, sa kabila ng lahat ng mga palatandaan na iyong ipinapakita sa akin, ang aking mga mata ay nabubulag at ang aking diwa ay masyadong mapurol upang makahabol sa iyong mga sinasabi o pagtutuon ng aking atensyon. Hinihiling ko na sa iyong awa, O Diyos, iyong buhayin ang aking espiritu upang tumugon sa iyong mga tanda at mga siko. O Diyos, dalangin ko na tulungan mo akong hindi makalimutan o maging pamilyar sa mga palatandaan na dadalhin mo ang aking paraan upang makuha ang aking atensyon. Dalangin ko na ang aking mga mata ay mabuksan upang kilalanin ang lahat ng mga pangyayari at tumakbo sa iyong mga siko. Mahal na Diyos, hinihiling ko na sa pagdating sa akin ng mga palatandaang ito, tatanggapin ko ito ng may kagalakan, hindi ng may pagrereklamo o pag-ungol. Hinihiling ko na ako ay maging matalas at mabilis na makita kung ano ang iyong ginagawa. Sa halip, lalakad ako sa kalinawan at pare-parehong kaliwanagan ng pangunawa. Dalangin ko na hindi ko ipagpaliban o hadlangan ang aking paglakad kasama mo, O Diyos. Diyos, ako ay tutugon ng may bilis at gagawin ang iyong utos sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat, Jesus, dahil sumagot ka. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen.
Sigurado akong pinagpala ka ng bawat bahagi ng video na ito at hindi mo gustong makaligtaan ang iba pang mga update. Paki-click ang like button, mag-subscribe para sa mas nakaka-inspire na content, at ibahagi sa iyong mga kaibigan.